Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Bata pa lamang si Narda ay hindi nalingid sa kanya ang katauhan ng kanilang pamilya. Galing sila sa lahi ng mga kiwig, isang uri ng aswang na nabubuhay bilang isang normal na tao sa umaga at nagiging aso, baboy ramo o malaking pusa kapag ninais nila sa gabi. Nang madiskubre niya ang tungkol sa kakayahang yon, ay madalas niya na itong ginagamit para takasan ng mga magulang. Bata pa lang ay sadyang pasaway at gala na talaga siya. At dahil nakatira sila sa tuktok ng burol malayo sa mga kabahayan sa baryo, bihira lang din na nakakakilala sa kanilang pamilya. Kaya sa tuwing magpupunta sila ng pinsan niyang si Dingdong sa kabahayan, ay pinagtatakan sila ng iilan o napagkakamalang dayo. 10 taon si Narda nang mamatay ang kanyang nanay Dina at simula din noon ay ipinangako nga nilang mag-anak na hindi na ulit kakain ng mga tao. Kung tutuusin ay hindi naman talaga sila nakain ng tao. Sariwang karne ng manok o ligaw na baboy lang ang lagi nilang pinagdidiskitahang kainin. At may pagkakataon, isang beses sa isang taon o kung minsan ay wala pa, nakakatikim sila ng karne ng tao. Pero yun na nga, bago mamatay si Nanay Dina, ay nagbilin siya na huwag na ulit titikim ng sariwang karne at dugo ng tao. Iniiwasan din kasi nila na malaman ng mga tao ang tungkol sa kanilang katauhan at mas malaking problema yon kung magkataon. 12:00 ng hating gabi, kasabay ng pag-alulong ng aso mula sa kabahayan sa baryo ay nagdadaos naman ng 18 kaarawan si Narda. Inawitan siya ni Tatay Berhel pati ni Dingdong at nang matapos na ay sa kanya hinipan ng itim na kandila na nakatusok sa sariwang puso ng baboy. Maligayang kaarawan sa iyo, anak. Maligayang kaarawan, pinsan kong pango. Salamat sa inyo. Dalaga ka na, anak. 18 taong gulang ka na, kaya sana naman umiwas-iwas ka na sa pagiging pasaway mo, ha? Lalo na yung paglalabas-labas mo ng hating gabi at pagpapalit ng kanyo para makapaggala-gala sa baryo. Matagal ko nang sinasabi sa iyo na delikado yung ginagawa mong yon. Tatay naman, huwag niyo naman po akong sermonan ngayong araw ko. Nagbibilin lang ako, anak. Kung may mangyayaring masama sa iyo, ano na lang ang ihaharap kong mukha sa Nanay Dina mo? Kaya mangako ka sa akin, Narda, ha? Opo, Tay. Pipilitin ko po, promise. Promise talaga? Cross your heart, double-double? Kahit itriple-triple mo pa, Dingdong. Nagtawanan sila dahil doon at pagkatapos nga nun ay pinagsaluhan na nila ang sariwang puso ng baboy na tumatagas pa ang dugo. Isinunod din nila ang karne noon hanggang sa mabusog silang 3. Dahil nga hindi na sila nakain ng tao, 5 taon nang nakakaraan ay nagsimulang mag-alaga ng mga baboy at manok ang kanilang mag-anak. Dito na rin sila minsan kumukuha ng pagkakapirahan. Ang ilan kasi sa mga alaga nilang baboy ay binebenta nila sa talipapa na binibili ng iilang suki na ni Mang Berhel. Pero wala pa ring alam ang mga yon sa kanilang pagkatao. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, tulog na si Tatay Berhel, pero ang magpinsang Narda at Dingdong ay nanatili pa ring gising. Inaayos pa kasi nila ang mga pinagkainan kanina. Hinahatak nila ang buto-buto ng baboy na natira matapos kainin. Hindi kalayuan sa kanilang bahay, meron sila roon na malalim na hukay at doon inilalagay ang lahat ng buto ng mga kinain nilang baboy at manok. Dahil medyo liblib naman ang kanilang tinitirhan, kaya wala rin namang nakatuntun ng lugar na yon. Ilag kasi ang mga tao sa baryo na dumako sa parting yon, lalo na sa masukal na bahagi dahil sa balibalita patungkol sa isang mabagsik na mangkukulam. Kahit ang magpinsan nga ay hindi pa rin nakikita ang nasabing mangkukulam,
At sa tuwing nagiging talakayan nila yon, ay umiiwas naman si Tatay Berhel na mapag-usapan. Uy, tara na. Ba't nakatulala ka pa dyan? Mukhang nagbabala ka na namang maggala-gala sa baryo ha. Hindi inaantok nga ako eh. Nabusog ako rin sa kinain natin. Uy, bakit kasi tulala ka? Naisip ko lang bigla yung mangkukulam dyan sa kakahuyan sa likod ng burol. Kasi bata pa lang tayo, usong-uso na yun eh. Kahit hanggang ngayon nga, sa baryo, usap-usapan pa rin yun. Nagtataka lang din ako kasi ang tagal na natin dito pero ni isang beses hindi natin yun nakita. Anong gusto mong palabasin ngayon? Ay naku Narda, yung mga ganyang tingin mo, saka mga tanungan mo, alam na alam ko na yan ha. Huwag mo akong idamay sa mga kalokohan mo. Ako na naman ang pagagalitan ni Tio Berhel niyan. Wala naman ako naiisip Masyado ka namang advance dyan, ding-dong. Tuts mo. Bilisan mo na dyan. Tara na nga rin sa loob. Lilinisin pa natin yung mga dugo sa kusina at baka matuyo na yun. Napangiti na lang ang dalaga bago sumunod sa malusog niyang pinsan. Bata pa lang sina Narda at Dingdong ay madalas na talaga silang magkasama. Matanda sa kanya ng 2 taon ang malusog na lalaki at ayon sa Tatay Berhel nila, namatay ang mga magulang ni Dingdong na si Ginoong Ace at Ginang Jonah sa isang engkwentro. Galing kasi talaga sila sa isang malayong probinsya at dito lang sa burol nakapagtago para makapagsimula ng panibagong buhay. Isinakripisyo ng dalawa ang buhay nila para makatakas ng ligtas noon sina Mang Berhel. At sa biyaya nga ng pagkakataon, ngayon ay naging maayos naman sila. Kinilala na nga rin ni Dingdong na tunay na kapatid si Narda at tunay na ama naman si Tatay Berhel. Pasado 8:30 ng umaga nang magising ang magpinsan. Wala na roon ang Ginoo dahil maaga yung nagpunta sa talipapa para bumili ng ipapang maihahanda para sa kaarawan ni Narda. Naabutan ni Narda ang pinsan na nagtitimpla ng kape kaya dumiretso siya sa banyo para maghilamos ng muka. Nang matapos na ay nagtimpla na rin siya ng kape saka pumwesto sa tabi ni Dingdong. Ano bang pwedeng gawin ngayong araw? Parang ang boring nitong kaarawan ko Wala namang araw sa'yo na hindi boring eh. Parang may gusto akong gawin ngayon eh. Hindi ko lang alam kung ano. Naku! Yan ka na naman. Kung ano man yung naiisip mo, huwag mo nang ituloy at madadamay na naman ako sa kalokohan mo ha. Magpunta kaya tayo sa kabahayan, Ding. Gusto ko sana mag-imbita ng mga bisita, kahit kakaunti lang. Ano sa palagay mo? Pwede naman. Ang tanong kung may sasama sa'yo. May kaklose ka rin ba sa kabahayan ha? Tsaka, alam mo naman ng mga taong baryo, takot na takot pumunta sa bahaging to. Hindi naman dahil sa atin kundi dahil sa mangkukulam sa kakahuyan. Napaismid na lang muna si Narda bago uminom ng kape. Ganun na rin ang ginawa ni Dingdong habang pareho silang nakatanaw sa malayo. Ilang saglit pa, nang maubos na ang kape, ay saka tumayo ang dalaga at tinanaw ang kakahuyang kitang-kita mula sa kanyang pwesto. Kung malalaman lang ng mga taga-baryo na wala naman talagang mangkukulam, siguradong hindi matatakot yung mga iimbitahan kong magpunta rito sa atin. Anong sinasabi mong hindi totoo mangkukulam? Totoo yun, no? Sabi-sabi lang yun para maprotektahan ang kakahuyan. Gusto mong patunayan ko sa'yo? Yan ka na naman Sumisegue ka pa para lang makapunta tayo ron. May punto naman ako Hindi ka ba napapaisip kung totoo o hindi ang mangkukulam? Isa lang ang paraan para mapatunayan natin ang totoo. Pumunta tayo ngayon doon. Ay nako, hindi. Bahala ka sa buhay mo, Narda Sus, naduduwag ka lang Ikaw lang talaga ang kilala kong aswang na duwag. Ang laki-laki mong tao, ang lusog-lusog, pero napakaduwag mo, Dingdong. Sabihin mo lang lahat, Narda. Di ako mahuhulog sa mga gusto mo mangyari. Bahala ka dyan. Okay, aalis na ako. Kiwig na duwag. O na. Nak ng baboy mo naman
Tara na at magpunta ron. Pero doon lang tayo sa bukana ha. At huwag na magpunta sa masukal na parte ng kakahuyan ha. Okay, ano pang ginagawa mo dyan? Magbihis ka na para bago dumating si tatay nakauwi na rin tayo. Madadawit na naman ako sa kalokohan mong pasaway at galang kiwig ka eh. Pagbigyan mo na ako. Araw ko naman to ngayon. Bukas hindi na ako mangungulit sa'yo, promise, Insan. Napakamot na lamang sa ulo ang malusog na binata bago magpunta sa kusina para hugasan ang mga tasang ginamit nila sa pag-inom ng kape. Makalipas nga ang ilang minuto, nang makapaganda na silang dalawa ay dali-daling nagtungo ang magpinsan sa nasabing kakahuyan. Habang mabilis na naglalakad papuntang bukana ng gubat ay nagmasid-masid muna si Dingdong sa paligid at nakikiramdam. Si Narda naman ay masaya lang sa paglalakad habang hinahawi-hawi ng hawak niyang tuyong kahoy ang ilang talahib na dinaraanan nila. Hindi alintana ng dalaga ang kung anong meron sa kapaligiran. Hindi katulad ng kanyang pinsan na napaka-alerto. Hindi pa man kasi sila nakakapasok sa masukal na kakahuyan ay nararamdaman na nila ang kakaibang bigat sa paligid. Uy, Narda, sigurado ka ba na talaga nagagalugarin natin yung gubat? Dito pa lang, ramdam ko na yung bigat ng presensya eh. Sigurado akong meron nga talagang masamang mangkukulam dyan. Ikaw naman, Dingdong. Masyado ka namang negatibo ka agad. Wala naman tayong gagawin kahit ano. Aalamin lang natin ang totoo. Kung meron, edi at least alam na natin. Kung wala naman, edi mapapanatag ang loob natin pareho. Mapapatunayan pa natin sa mga taga-baryo na hindi totoo ang mga bali-balita tungkol sa sinasabi nilang masamang mangkukulam. Ay naku, basta, kinakabahan ako sa plano mong to. Huwag ka nang kabahan. Ang aga-aga pa eh. Hindi naman katulad natin ng mga mangkukulam eh. Wala silang pinipiling oras kung gusto nilang gumawa ng hindi maganda sa kahit na sino. Hindi pa man natatapos sa malusog na binata ang pagsasalita, ay nakarinig na sila ng pagsigaw. Boses yun ng bata kaya kagad silang nakatinginan na punong-puno ng pagtataka. Ha? Boses ba yun ng bata? Oo nga. Boses nga ng bata. Pinakinggan nila ulit ang boses at sa ikatlong pagkakataon ay sinundan na nila ang pinanggagalingan nun. Sa kabutihang palad ay natuntun nila ang kinaroroonan ng tinig at nang makita nila na isang patpating batang lalaki ang humingi ng tulong ay dali-daling umaksyon ng magpinsan. Kagad nilang sinaklolohan yon na nakakapit sa nakauslim bato na malapit na ring mabuwal. Mabuti na lang ay naabutan kagad nila yon dahil kung nagkataon ay mahuhulog na yon sa bangin. Nang mahatak na ni Dingdong ang patpating batang lalaki ay nakahinga sila na maluwag. Hay nako bata ka, oo. Anong ginagawa mo rito sa kakahuyan ha? Alam mo bang delikado rito? Natigilan na si Narda sa pagsasalita dahil nakita niyang mangiyak-ngiyak na ang batang lalaki. Pasensya ka na kung natarayan kita. Gusto ko lang naman kasing ipaintindi sa'yo na delikado sa lugar na to. Alam mo bang meron ditong gumagalang... Oo, huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Tatakutin mo pa yung bata eh. Kita mong takot na takot na dahil kamunti ka na mahulog sa bangin. Hay, parang gusto kong maging dragon at bumuga ng apoy sa tuwa. Kaya mo bang mag-anyong dragon, ha? Ewan ko sa'yo, Dingdong. Maraming salamat po sa inyo, ate, kuya. Walang anuman, bata. Ano bang pangalan mo? Ako po si Totoy Bibo. Totoy Bibo? Eh di ang galing-galing mong sumayaw niyan. Po? Ano po? Totoy Bibo, huwag mo na munang pansinin yung dambuhala na yan. May tanong pa ako sa'yo. Anong ginagawa mo rito sa kakahuyan, ha? Inaanap ko po kasi yung tatay ko eh. Sabi sa akin ng kapitbahay namin, dito raw nagpunta ang tatay. Ha? Bakit naman pupunta rito ang tatay mo? Taga-baryo ba kayo? Anong pangalan ng tatay mo? Si Tatay Bon po, Bon Navarro. At opo, taga-baryo po kami. Taga-baryo naman pala kayo.
Imposibleng pumunta rito sa kakahuyan ng tatay mo. Alam niyang delikado sa lugar na to dahil may... Basta, delikado rito, Totoy Bibo, kaya umuwi ka na. Salamat po sa tulong niyo sa akin pero hihintayin ko po ang tatay eh. Sabi po kasi ng kapitbahay namin kaya nagpunta dito sa kakahuyan si tatay para hanapin yung manggagamot. May sakit po kasi ang nanay ko ngayon at gagaling daw siya kapag ginamot ng babaeng taga rito sa kakahuyan. Nagkatinginan na magpinsan matapos yung marinig at doon ay naintindihan nila ang isang bagay. Kaya nilapitan ni Narda ang batang lalaki para paliwanagan. Ganito na lang. Kung gusto mo, kami na ang maghahanap sa tatay mo. Tapos umuwi ka na muna sa inyo para mabantayan mo ang nanay mong may sakit. Okay ba yun sa'yo? Talaga po? Oo. Di ba, Ding Dong? Ha? Teka, bakit pati ako nadamay? Umuo ka na lang. Wala nang nagawa si Ding Dong kundi ang sumang-ayon na lang din kahit nalabag yun sa kalooban niya. Nang makumbinsi na nila si Totoy Bibo, ay nagkasundo na rin na magpinsan sa isang bagay. Ayon sa kanilang napag-usapan, mag-isang hahanapin ni Narda si Mang Bon habang si Ding Dong naman ay sasama ng batang lalaki pabalik sa baryo. Matapos ang ilan pang pag-uusap ay naghiwalay na nga ng landasang magpinsan. Mag-isang ginaliugad ng dalaga ang baryo hanggang sa makatawid siya sa bangin. Medyo mas tumindi ang mabigat na puwersang nararamdaman niya sa bahaging yon, kaya mas naging alerto pa siya sa paligid. Hindi man naniniwala na may mangkukulam sa lugar na yon, ay kailangan niya pa rin maging maingat lalo na at may kakaiba at mabigat na puwersang palakas ng palakas habang umaabante siya. Ilang saglit pa nga ay mas yumabong na ang mga puno sa lugar na parting nilalakaran ng dalaga kaya napatingala siya sa itaas. Medyo kakarampot na lang kasi ang tama ng sikat ng araw na tumatagos kaya makulimlim na sa bahaging yon. Ay nako, napakatanga naman ng Mang Bon na yon at naniwala siya sa mga kapitbahay niyang mapapagaling ng mangkukulam ang may sakit ng asawa. Ang mga tao talaga, nako, napakadaling mauto ng kapwa. Buti na lang at isa akong kiwig na hindi uto-uto. Nagpatuloy na siya sa paggalugad sa gubat hanggang sa makarinig siya ng sigaw ng isang lalaki. Nawala rin kaagad yun kaya huminto muna siya at nakiramdam sa paligid. Pinatalas niya ang pang-amoy at pandinig habang nagpapalinga-linga sa kung saan-saan. Nasaan ka na? Eksaktong pagkasabi niya noon ay muli niyang narinig ang pagsigaw ng lalaki. Otomatikong nag-iba ang itsura ng kanyang mga kamay at paa. Naging katulad yun ng sa baboy at nang sumayad na sa lupa ay dali-dali siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng tinig. Nandyan na ako, Mang Bon! Maghintay ka lang! Pagdating sa pinanggalingan ng boses ay nakita nga niya ang Ginoong medyo patpatin. Kahawig yun ni Totoy Bibo, kaya nasisiguro na ni Narda na yun na ang tatay ng patpating bata. Nakalubog ang katawan ng Ginoo sa kumunoy at unti-unti siya nitong nilalamon dahil sa paggalaw-galaw niya. Bumalik kagad sa anyong tao ang dalaga bago magpakita kay Mambon na halatang nahihirapan sa pakikipaglaban kay kamatayan. Huwag kang gagalaw! Dahil kapag gumalaw ka, lalo ka lang lalamunin ng kumunoy at hindi ka makakawala dyan. Mag-relax ka lang at tumingala. Kukuha ko ng makakapitan mo, okay? Gulat man, ay sumunod nga ang nasabing Ginoo kay Narda. Pagkalaon ay naghanap na nga ang dalaga ng matibay na pwedeng kapitan ni Mambon para makaahon sa kumunoy. Nang makakita na, ay kagad niyang inabot yon sa Ginoo. Dali-dali naman yung kumapit at hinatak na ng hinatak ng dalaga hanggang sa tuluyan ng makaahon ng lalaki sa kumunoy. Habang nagpapahinga sila sa gilid ng puno ay nagpasalamat si Mambon sa pagliligtas sa kanya ni Narda. Pero sa halip na matuwa si Narda ay tinitigan niya na masama ang Ginoo, kaya bahagya yung napaatras. Mawalang galang na ho, Mang Bon. Matanong ko lang,
Anong katangahan ho ang pumasok sa kukote nyo at naisipan nyo magpunta rito sa Kakahuyan? Alam nyo naman ho siguro na delikado rito, hindi ba? Alam mo bang sinundan ka rito ng anak mo at kamunti ka na siyang mahulog sa bangin? Mabuti na lang ho, naabutan namin siya ng pinsan ko. Dahil kung hindi, siguradong mahuhulog siya at walang makakaalam nun. Mamamatay na lang ang anak nyo nang wala kayong kamalay-malay. Napaiyak ang Ginoo kaya tumigil sa pagsasalita si Narda. Medyo nakonsensya rin kasi siya matapos mapagsalitaan ng lalaki. Napairap na lang siya at para mawala ang inis ay makailang beses siyang napabuntong hininga. Ipinaliwanag din ni Mambon kung bakit nga siya napunta sa kagubatan. Ayon kasi sa kapitbahay niyang si Aling Batchoy ay may manggagamot nga raw sa Kakahuyan na pupwedeng makatulong sa asawa niyang si Cortez na nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman. Nang marinig yun ni Narda, ay napaismid na naman siya dahil kilala niya si Aling Batchoy. Ang nasabing ginang ay kilalang kilala sa baryo dahil sa kagaspangan ng pag-uugali nun. Bukod doon ay mahadera rin yon, inggitera at mahilig magpakalat ng maling impormasyon. Ito talagang si Aling Batchoy. Wala nang ginawang mabuti sa kapwa niya. Siguro dapat na talaga siyang maturuan ng leksyon. Humanda siya sa akin mamayang gabi. Pagkatapos yung ibulong ay saka muling binalingan ng dalaga si Mambon na nagpupunas na ng luha. Mang Bon, bumalik na po tayo sa baryo dahil naghihintay na sa inyo ang anak nyo. Mas mainam po kung dadalhin nyo na lang sa pampublikong ospital ang asawa nyo dahil mas matututukan siya ron. Huwag po kayo maniwala sa sinasabi ni Aling Batchoy. Alam nyo naman po siguro na hindi manggagamot kundi masamang mangkukulam ang tinutukoy niya na meron sa gitna ng kakahuyang to. Kahit hindi naniniwala sa nasabing mangkukulam ay sinabi na lang yun ni Narda para makumbinsi si Mambon na umalis na sa lugar na yon. Inakina niya ang Ginoo pabalik sa labas ng Kakahuyan at nang palayo na sila ay biglang umihip ang malakas na hangin. Naramdaman naman ng babae na mas tumindi ang bigat ng puwersa sa kapaligiran. At mula sa kung saan ay naramdaman niyang tila merong nakamasid sa kanila. Mga matang matatalim na handang gumawa ng hindi maganda sa isang pagkakamaling galaw lang. Dahil doon ay pinagmadali na niya si Mambon na walang kamalayan na nasa panganib na sila. Doon na nga rin napatunayan ni Narda na merong hindi pangkaraniwan sa kakahuyang yon. Hindi niya lang matukoy kung mangkukulam nga ba talaga o kung anong klase ng kampo ng kadiliman. Kaya habang naglalakad sila ng mabilis ay patuloy silang nag-oobserba sa paligid. Nilakasan niya ang pandinig at pandama upang kung sakaling merong sumalakay ay mapagandaan niya kaagad. Subalit tila nababasa rin ng kalabang nagkukubli ang kanyang plano. Kaya sa halip na magpakita sa kanya, ay nagpalipad na lang yun ng hangin bilang isang babala. Ang lakas ng loob mong kunin ang biktima ko. Pakailamera kang kiwig ka. Sa susunod na magkita tayong ulit ay hindi na ako mangingiming parusahan ka. Huwag na huwag ka nang babalik sa kakahuyan ko. Napahinto at napalingon sa likuran si Narda matapos yung marinig. Nagtayuan din ang kanyang mga balahibo lalo na sa batok kaya napahawak siya ron habang patulog sa pagmamasid. Ramdam niya ang matinding pagbabanta ng nilalang na nagpalipad hangin kaya kinabahan din siya. Pagkalaon ay nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa makalampas na sa bangin kung saan kamuntikan ng mahulog si Totoy Bibo kanina. Nang nasa labas na sila ng kakahuyan, ay nagpasalamat na si Mambong sa kanya. Bumalik na rin to sa baryo habang siya naman ay nanatili lang muna roon. Nang mawala na sa paningin ang lalaking sinagip niya, ay muli siyang bumaling sa kakahuyan. Grabe naman kung makapagbanta yun sa akin. Paano kaya niya nalaman na isa akong kiwig? Totoo ngang may mangkukulam sa kakahuyan pero hindi ako natatakot sa kanya. Kakahuyan niya raw? Shh! Walang nagmamay-ari sa gubat na yan kaya wag niyang maangkin-angkin. Pagkatapos sabihin yun ay bumalik na muna ang dalaga sa bahay nila kung saan inaabutan niya si Tatay Berhel sa kusina. Nagluluto ang Ginoo ng mga pinamili nito kanina. Tay, ano po yung niluluto niyo?
Hindi na po dapat kayo nag-abala pa. Baka lang anak may mga bisita kang magpunta. Nakakaya naman kung wala silang makakain. Si tatay naman. Alam niyo naman pong takot ang mga tao na pumunta sa bahaging to kasi malapit na malapit tayo sa kakahuyan ng mangkukulam. At saka wala naman po ako mga kaibigan masyado ron sa kabahayan. Alam ko na naman na gusto mong mag-imbita ng bisita. Sige na, pumunta ka sa kabahayan para maiba naman ang kaarawan mo. Hindi yung palaging tayong tatlo na lang ang nagdaraos. Dahil sa sinabing yun ni Tatay Berhel ay ganun na lang ang tuwa ng dalaga. Niyakap niya ng mahigpit ang ama dahil kahit mga kiwig sila ay suportado ng Ginoo ang pakikipagkaibigan nila sa mga ordinaryong tao. Aba, ngayon mo na lang ulit ako niyakap pa. Salamat po talaga, tay. Plano ko po talaga na mag-imbita ng kahit konting bisita. Siya nga po pala, nasan si Dingdong? Hindi ko alam. Akala ko nga magkasama kayong dalawa eh. Siguro hinatid niya si Totoy Bibo. Alam ko na. Tama. Iimbitahan ko na lang si Totoy Bibo rito pati yung tatay niyang si Mang Bon. Okay lang ba yun, tay? Oo naman. Sige na at bilisan mong mag-imbita para pagdating nyo rito luto na ang mga pagkain na ihahanda ko. Pagtangon ng dalaga ay dali-dali siyang lumabas ng bahay at nagpunta sa kabahayan. Hinanap niya kaagad ang pinsan sa pamamagitan ng pag-amoy dito. Tinalasan niya ang pang-amoy hanggang sa masundan ang kinaroroonan ng bahay ni Mambon at Totoy Bibo. Nakita niya nga rin doon ang kanyang pinsan na nakikipag-usap sa Ginoo. Nang makita siya ng patpating batang lalaki, ay kumaway yun sa kangumiti sa kanya bago lumapit. Ate Narda! Ate Narda! Tara po rito! Kumusta ka na? Okay ka na ba, ha? Opo, salamat po ulit sa paglilitas sa akin pati sa paghahanap kay tatay ha. Walang anuman. Mabuti at naabutan ko kayo rito. Mang Bon, Totoy Bibo, kung okay lang po sa inyo, iimbitahan ko po sana kayo sa bahay. Birthday ko po kasi ngayon Kaya pwede kayong mananghalian sa amin at mag-uwi na rin ng ibang pagkain. Tay, gusto ko pong pumunta sa bahay nila Ate Narda at Kuya Dingdong. Pumayag naman si Mambon, pero yun nga lang ay hindi siya makakasama dahil dadalhin nga ngayong araw ang kanyang asawa sa pagamutan. Hinihintay na lang din nila ang sasakyan na susundo para makaalis na. At maya-maya pa nga ay dumating na ang patrol kung saan kaagad isinakay si Aling Cortez. Sumama si Bon at ipinagkatiwala na muna niya ang anak sa magpinsan. Nang makalis na ang sasakyan ay saka gumayak si Totoy Bibo. Habang naghihintay si Narda at Dingdong ay napatingin sila pareho sa kalapit na bahay. Doon ay nakita nila ang isa sa pinakakinaiinisang tao sa baryo. Walang iba kundi si Aling Batchoy. Nakapaling ang atensyon ng ginang sa patrol na papalayo na at nang mawala yun sa kanyang paningin ay saka naman sila pasimpleng nilingon ng babaeng malusog. Umismid pa yon kay Narda bago pumasok sa loob ng bahay noon. Napansin to ni Dingdong kaya napapangiti niyang nilingon ng babae. Nakita mo yung pag-ismit sa'yo ni Aling Batchoy? Oo, para nga siyang tangay. Akala mo talaga kung sino yung babae na yan. Alam mo bang siya pala talaga ang dahilan kung bakit nagpunta si Mang Bon sa kakahuyan? Mabuti na lang at naabutan ko bago palamunin ng kumuno yun. Kahit kailan talaga napakasama ng ugali ng babaeng yan. Pinapahamak niya yung sarili niyang mga kapitbahay. Dapat sa kanya, siya yung mapunta ron sa kakahuyan para makita niya yung bagsik ng kung anong nandun. Ang ibig mo bang sabihin, nakita mo yung mangkukulam sa kakahuyan? Hindi. Pero may narinig akong boses na nagpalipad hangin sa akin, Ding. Kung ganon, totoo nga na meron mangkukulam doon, Narda. Hindi pa rin tayo nakakasigurado. Baka mamaya diwata yun, lamang lupa, engkanto, elemento, o kung anong kampo ng kadiliman. Pero ang mahalaga, sigurado na tayo na may panganib nga ron.
O ano ng plano pagkatapos ng selebrasyon ng kaarawan mo? Maghintay ka mamaya dahil may bibigyan ako ng leksyon. Hintay-hintay ka lang, Ding. Gagawa ka na naman ng kalukuhan ha. Siguraduhin mo lang na hindi ako madadamay dyan ha. Ngumiti lang ang dalaga at pagkatapos noon ay eksakto naman na lumabas na si Totoy Biboy kaya naglakad na sila paalis. Nang nasa bandang plaza na ay nakita pa ni Dingdong ang kaibigang si Dantes. Nailang tuloy si Narda dahil crush niya pa naman ang nasabing binata. Nang imbitahan niyo ng kanyang pinsan ay hindi na nakaimik ang dalaga dahil nahihiya siya. Pasimple tuloy siyang inaasar-asar ng binatang malusog kaya nawala na rin siya sa konsentrasyon. Makalipas ang ilang saglit nang nasa bahay na sila ay eksakto na tapos na sa paghahanda si Tatay Berhel. Inihintay na lang talaga niya ang pagdating ng anak at ng mga bisita. Kaya nang makita niya sina Totoy, Bibo at Dantes ay napangiti siya at pinaunlakan ng mga yon sa loob ng bahay. Salamat po. Napakaganda po pala dito sa lugar nyo. Nasa taas po kayo ng burol. Kitang-kita ang mga kabayan mula rito ah. Pwede ka magpunta rito kahit kailan mo gusto, Totoy Bibo. Basta wag lang gabi ha, kasi baka mag-alala mga magulang mo sa'yo. Sige po. O pwede ko rin po bang isama yung iba kong kakilala? Oo naman, walang problema yon. Di po ba, Tay? Ay walang problema. Basta magpapaalam lang kayo ng mabuti sa mga magulang nyo para hindi sila mag-alala ha. Alam nyo naman na karamihan ng mga nasa kabayan sa baryo hilag lang magpunta rito lalo na't malapit kami sa kakahuyan ng... Tay, awat na po. Kakain na po kami dahil mukhang gutom na sina Totoy Bibo at Dantes. Sige, mabuti pa nga. Magkanya-kanya na lang kayo ng sandok at magpupunta muna ako saglit sa likod ng bahay para pakainin ang mga alaga nating manok at baboy. Magpapahinga rin muna ako pagkatapos kaya kayo na muna ang bahala dyan ha. Maligayang kaarawan ulit anak at magpakasaya ka lang. Salamat po, Tay. Pagkaalis ng Ginoo ay nagkanya-kanya nang ang pagsasandok ng pagkain ng apat. Habang kumakain at kausap si Totoy Bibo ay pasimple-simpleng napapatingin ng dalaga kay Dantes. Hindi talaga niya maiwasan na mahumaling sa muka at amoy ng binata. Parang napakabango ng dugo ni Dantes sa pang-amoy ni Narda. Sa hindi tuloy malamang dahilan ay biglang naglaway ang dalaga. Mabuti na lang ay walang nakapansin sa kanya kaya kaagad niyang pinunasan ng labi at dumistansya sa tatlong lalaki. Medyo kinabahan din siya dahil ngayon lang nangyari ang ganito. Natatakot siya baka hindi makontrol ang pagkaaswang at bigla na lang siyang mag-anyong kiwig at baka masakmal ang natitipuhan niyang binata. Huwag naman sana. Narda, kontrolin mo ang sarili mo, please lang. Huwag kang magkakalat ngayong kaarawan mo. Nako, pare-parehong mapapahamak ang tatay at pinsan mo kapag bigla kang nawala sa sarili. Ayaw niya mang palisin si Dantes dahil baka masaktan yun, kaya gumawa na lang ang dalaga ng paraan. Tinakpan niya ng panyo ang ilong na pinagtakan ni na Totoy, Bibo at Dantes. Ate, bakit ka po nagtatakip ng ilong? Oo nga, para kang tanga. Ay, oo nga. Pagpasensyahan nyo na yung sinarda ha. Medyo malakas kasi ang pang-amoy niya pagdating sa mga paminti. Naparami yata ang lagay ni Tatay Berhel sa mga niluto kaya ganyan. Tama si Dingdong. Pasensya na kayo. Nakahinga na maluwag ang dalaga na matunugang kagad ng pinsan niya ang nangyayari. Nagpasalamat na rin siya sa matabang lalaki. Sinalo kasi siya nito sapagkat hindi pa rin siya makapag-concentrate dahil nga kahit nakatakip na ang ilong ay naaamoy niya pa rin ang sariwang dugo ni Dantes. Mabuti na lang din ay hindi nagtagal doon ng dalawang bisita. Isinabay na ni Dantes si Totoy Bibo sa pagbalik sa kabahayan. Pinabaunan pa nila ang mga ito para may maiuwing pagkain. At nang makaalis na ang dalawa ay kaagad tinanggal ng dalaga ang takip sa ilong. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ganito? Ano bang nangyayari sa'yo, Narda?
Humahalimuyak yung amoy ng sariwang dugo ni Dantes. Hindi mo ba naaamoy yun? Habang nalalanghap ko para kung sarap na sarap, kaya ilang beses ako naglaway kanina. Dumidistansya na nga ako dahil natatakot ako na hindi ko makontrol ang sarili ko. Baka bigla ako magpalit ng anyo at masakmal ko siya. Naamoy ko siya pero hindi naman humahalimuyak. Yung natural na pang-amoy lang nating mga kiwig. Maniwala ka, Ding. Amoy na amoy ko talaga siya. Naririnig ko pa nga pati yung pagtibok ng puso niya. Saka pati pagdaloy ng dugo sa mga ugat niya, parang nakikita ko. Hindi ko alam kung ano tong nangyayari sa akin. Natatakot tuloy ako eh. Wala kang dapat ikatakot, anak. Ibig sabihin yan, bilang kiwig, ay nakakaramdam ka ng pag-ibig sa isang tao. Ha? Sabay na napalingon ang magpinsan kay Tatay Berhel na lumabas mula sa silid nito. Nilapitan niya ang dalawa at umupo sa tapat nila habang nakangiting pinagmamasdan ang kanyang anak. Sinyalis yun ng pagdadalaga mo, anak. Dalaga ka na talaga. Ay nako, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Naranasan ko ang ganyan nung unang beses kong makita ang nanay mo, Narda. Naiinis pa nga ako noon kasi hindi ko naman talaga siya natitipuan sa panlabas na anyo eh. Pero hindi ko malabanan ang nasa kalooban ko. Napakalakas ng halimuyak ng nanay mo kahit na ang layo niya sa akin. Naamoy ko siya at sinusundan kahit saan. Hanggang sa mapagtanto ko na nga lang na siya pala talaga yung nagugustuhan ko. At ganun din naman siya sa akin. Normal po ba sa kagaya nating kiwig ang magkagusto sa ordinaryong tao? Oo naman. Wala namang pinipili ang pag-ibig at kapag tumibok ang puso natin para sa isang tao wala na tayong magagawa kundi sundin ito. Dahil kapag pinaglabanan natin, tayo rin naman ang mahihirapan sa huli. Basta anak, hindi ako hadlang sa kung sino ang magugustuhan mo. Maging maingat ka lang. Dahil hindi katulad ko, nagustuhan ko ang nanay mo na kauri natin. Isa ring kiwig. Pero iba naman ang sitwasyon mo. Ordinaryong tao si Dantes, kaya mag-iingat ka. Magmahal ka para sa sarili mo pero isipin mo rin hindi lang ang kapakanan mo ha. Pero pati na rin ang buong pamilya natin. Ano po bang gagawin ko, Tay? Katulad nga ng sinabi ko kanina, wala kang magagawa kundi sundin ang nasa puso mo. Ihanda mo lang ang sarili mo dahil hindi lahat ng gusto natin gusto rin tayo. Kung sakaling magkaiba kayo ng nararamdaman, kailangan mo siyang palayain. Sana all may pag-ibig. Sana all ma-love life. Ay nako, kailan kaya ako makakaganyan para naman makarelate ako sa usapan? Napatawa si Tatay Berhel dahil sa sentimiento ng kanyang pamangkin. Si Narda naman ay pasimpleng natahimik at inisip ang mga sinabi ng kanyang tatay. Tumimo sa puso ng dalaga ang mga binitiwang salita ng ama. Naghalo ang tuwa at kaba dahil tama nga naman si Mang Berhel na kung sakaling magkaiba sila ng nararamdaman ni Dantes ay kailangan niyang palayain ang binata kahit na masakit para sa kanya. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 12:00 ng hating gabi ay bumangon si Narda sa higaan. Pagsilip niya sa kwarto ng ama ay tulog na yon kaya nagpunta siya sa likod ng bahay para mag-ayos ng sarili. Nang nasa kubo na ay nakita niya ang pinsang si Dingdong na nagtatanggal ng balahibo ng isang manok. Hindi patay ang nasabing hayop pero hindi yun nakakapag-ingay dahil hawak niya ang tuka. Kakain ka pa rin? Ang dami na nating pagkain kanina. Iba pa rin talaga kapag sariwang hayop ang kinakain Ano, gusto mo ba? Busog pa ako. Nakontento naman ako kanina sa kinain natin kahit papano. Yun nga lang, parang hinahanap-hanap ko pa rin ang amoy ni Dantes. Parang nakadikit sa ilong ko Teka, bakit mo pa tinatanggalan ng balahibo yan? Nairita kasi ako kapag nakakain ko yung balahibo Wawa, ngayon lang ako nakarinig ng aswang na maselan Grabe siya. Kapag baswang dapat hindi na maging maselan.
Tao rin naman tayo na dapat sibilisado at maging mapilit sa kinakain, di ba? Ewan ko sa'yo. Maiwan na nga muna kita dyan. Pupunta lang ako sa kabahayan. Uy, magagala-gala ka na naman. Mag-ingat ka ha. Napag-usapan namin kanina ni Dantes na nagro-ronda raw ngayon yung mga tanod. Paano kasi? May nahuling magnanakaw yung tatay niyang si Mang Lapas kagabi. Kaso lang, nakatakas daw. Binalak daw nakawin yung alaga nilang Vic na gagawin sanang kontsinilyo. Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako. At saka, kailan ba ako nahuli ng mga taga-kabahayan? Sa tagal kong nagpapagala-gala sa baryo, ni isang tao wala pang nakakita sa akin. Saan ka ba kasi pupunta? May bibisitahin lang. Sige na at maiwan na kita rito. Ayusin mo yung pagbabalahibo dyan sa manok ha. Matapos tawanan ng pinsan, ay unti-unting nag-anyong isang malaking pusa si Narda. Nagmiyaw pa siya sa matabang binata bago tumalo ng mataas hanggang sa makalayo sa burol. Ilang minuto lang ay narating na ni Narda ang kabahayan. Tumambay siya sa tuktok ng pinakamalaking puno sa gilid ng plaza saka nagmatsyag sa paligid. Maya-maya pa ay narinig na niya ang iilang tao mula sa hindi kalayuan, kaya naman ikinubli niya ang sarili at sinigurong hindi siya mapapansin ng mga tao. Aba, mukhang masigasig ang mga tanod gayon sa pagroronda. Iba talaga kapag may pera ang nakiusap, mabilis ang pagresponde. Pero kung ordinaryong tao ang naagrabyado, aaksyonan nga kaya agad nila? Nasabi niya yon dahil kilala sa buong baryo si Mang Lapas na tatay ng natitipuhan niyang binatang si Dantes. Nakilala ang Ginoo dahil sa masarap na paglilitsyon. Ito rin ang nagpaalwan ng kanilang buhay, kaya naging dahilan to ng pagiging matapobre ng Ginoo. Mabuti na nga lang ay hindi nahawang anak niya sa pagiging magaspang ang pag-uugali. Ibang-iba kasi si Dantes na talagang mapagpakumbaba at mabait sa kahit na sino. Habang papalapit ang mga nagro-ronda, ay isa-isa silang pinagmasdan at pinakinggan ng dalawang kiwig. Narinig niya ang mga pinag-uusapan ng mga tanod na patungkol nga sa nasabing magnanakaw. Ang hinala ay isang trabahador ang gumagawa noon dahil hindi pinasweldo ng tama. Doon mas naintindihan ni Narda ang rason na magnanakaw kaya yun nagawa. Kaya naman pala ninakawan si Mang Lapas. Kasalanan niya rin naman pala eh. Kahit sino naman siguro ang hindi pasahuri ng tama at wala sa ayos, gagawin ng ganon lalo na't nangangailangan ng pamilya. Pinagmasdan niya lang ang mga tanod hanggang sa lumiko na pabalik sa tanggapan ng baryo. Muling nagmasid sa paligid ang dalagang kiwig hanggang sa mahagip ng pansin niya ang bahay ni na Totoy Bibo. Kumusta na kaya yung batang yun? May kasama kaya siya ngayon sa kanila? Bumalik siya sa pagiging anyong malaking pusa at muling lumundag, papunta sa bahay ni Totoy Bibo. Nagtahulan naman ang mga aso mula sa kung saan-saan matapos maramdaman ang kanyang presensya. Napapangiti lang siya habang pinapakinggan ang tahulan ng mga aso. Pagkalaon nang lumagpak siya sa tapat ng isang bakuran ay umamba ang malaking itim na aso. Pero nabahag din ang buntot nito matapos niyang titigan ng matalim at angilan. Umiyak-iyak pa to bago magtago sa kulungan. Pasaway ka kasing aso ka eh. Mula sa pagiging malaking pusa ay ginawa niyang normal na anyo ang pagiging pusa. At katulad ng nasabing hayop ay tahimik siyang naglakad hanggang sa makarating sa tapat ng bahay ni Totoy Bibo. Humanap siya ng daan at na makapasok na sa loob ng bahay ay ginalugad niya to hanggang sa makita ang batang lalaki. Nahihimbing na yun sa pagtulog pero walang kahit na sinong kasama. Nag-anyong tao ulit siya at pinagmasdan saglit ang patpating bata. Nakaramdam siya ng awa dahil sa ganong murang edad ay nararanasan na nito ang mapag-isa sa buhay. Malapit din talaga ang loob niya sa mga ganoong tao dahil ninais niya rin talaga na magkaroon ng nakababatang kapatid. Huwag ka mag-alala, Totoy Bibo. Gagaling din ang nanay mo. Hindi ka na ulit mag-iisa sa mga susunod na araw. Natigilan siya nang biglang gumalaw ang batang lalaki.
Pagkalaon ay nagkusot-kusot yon ng mga mata, saka dumilat at bumangon sa kama. Nay, Tay, nandyan na po ba kayo? Mabuti na lang ay kaagad nakapag-anyong pusa si Narda at nakapagkubli sa dilim kaya hindi siya nakita. Maya-maya pa, pagbalik ng batang lalaki sa pagtulog, ay lumabas na kaagad ng bahay ang dalagang kiwig para gawin na ang kanyang pakay. Ay, muntik na ako ron ah. Makapunta na nga sa bahay ni Aling Batchoy para bigyan siya ng leksyon. Matagal na akong kating-kati sa babaeng yun eh. Ngayon, nagkaroon na ako ng mainam na rason para ipatikim sa kanya yung matindi-tinding parusa. Sana pagkatapos nito magtanda na siya. Nang marating na ng dalaga ang tapat ng bakuran ni Aling Batchoy, mula sa pagiging normal na laki ng pusa ay pinalaki niya ulit ang sarili. Anyong pusa pero kasing laki ng tao kaya siguradong matatakot ang sino mang makakakita sa kanya. Oras na ng pagpaparusa, Aling Batchoy. Pagkatapos sabihin yon, ay lumundag siya ng mataas at lumagpas sa bubungan ng bahay ng nasabing ginang. Dahil doon ay nakagawa siya ng malakas na ingay. Nagising ang tao sa loob ng bahay at lumabas na nga ang asawa ng ginang na malabo naman ang mga mata. Sinamantalayo ng dalagang kiwig. Nagkubli siya at habang abala ang lalaki sa pagsipat sa bubungan, ay saka siya pumasok sa loob ng bahay. Gamit na matalas ang pangamoy, ay hinanap niya ang kinaroroonan ni Aling Batchoy na natuntun niya sa banyo. Katatapos lang umihi ng ginang at gano'n na lang ang gulat noon na makakita ng pusa na kasing laki niya at nakatayo rin na parang isang tao. Galit na pinagmasdan ng dalagang kiwig si Aling Batchoy habang gumagaralgal. Inilabas din niya ang matalim na pangil at naglalaway-laway pa siya habang ginagawa yon. Siniguro talaga ni Narda na matakot ang gusto ang ginang kaya mas tinapangan niya pa ang itsura. Makinig kang mabuti, babae ka! Kapag hindi ka nagbago, sa susunod na pagkikita natin, sisiguruhin kong dadamputin ka sa kangkungan. Kukunin ko ang mga lamang loob mo at ipapakain sa mga alaga kong tiyanak. Sa sobrang pagkagimbal ni Aling Batchoy ay napasigaw yon kasunod ng pagsara ng pinto sa banyo. Nagkulong doon ng ginang kaya naman napangiti si Narda. Tuwang-tuwa siya sa nangyari at umalis din kaagad doon matapos marinig ang asawa ng ginang na sumisigaw. Pagbalik niya sa pinakamalaking puno sa gilid ng plaza, ay tinanaw niya mula roon ang bahay ni Aling Batchoy. Nakita rin niya ang iilang flashlight mula sa mga tanod na papunta sa nasabing bahay. Nagkagulo na nga pero hindi yun alintana ng dalaga. Bagkus ay aliw na aliw pa siya sa mga nagaganap. Siguradong magtatanda na siya. Dahil kung hindi, baka totohanin ko ang mga sinabi ko sa kanya. Yun nga lang, wala akong mga alagang tiyanak. Ay, bakit ko ba naisip sabihin yun? Nag-anyong pusa na ulit siya at lumundag-lundag sa mga bubong ng kabahayan para makauwi sa kanila. Subalit napahinto rin siya saglit nang biglang may humalimuyak na pamilyar na amoy. Namilog ang mga mata niya na malanghap yun. Napasandal siya sa gilid ng puno at wala sa kontrol na bumalik sa pagiging tao. Dahil doon, kaagad siyang nagtago sa dilim sa takot na baka merong makakita. Humahalimuyak ang amoy ng dugo ni Dantes. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Parang nagiinit ang buo kong katawan. Napasingap siya, lalo na nang malanghap ang amoy na yon. Pagkatapos noon ay naabutan na lang niya ang sarili na naglalakad na papunta sa bahay ni Dantes. Huminto siya at nagtago kagad sa halamanan nang marinig ang taluhan ng mga aso sa nasabing bakuran. Ano bang ginagawa ko rito? Natigilan na naman siya sa pagsasalita at napasinghap matapos muling humalimuyak ang sariwang dugo ni Dantes. Sa pagkakataong yon ay parabang nawala sa sarili ang dalaga kaya naman hindi na niya nakontrol ang pagpapalit ng anyo. Naging isa siyang itim na aso na agad na tumalon sa bakod. Sinundan niya ang kinaroroonan ng amoy at tuminto sa tapat mismo ng bintana.
dumungaw siya rito kung saan nakita niya ang nahihimbing sa pagtulog na si Dantes. Napasinghap na naman siya na wiling-wili sa naaamoy. Pakiramdam ng dalagang kiwig ay para siyang inaanod ng malamyang agos ng tubig sa ilog. Pumikit siya at hindi na inalintana ang kapaligiran. Ang mahalaga sa kanya ay malanghap ng malanghap ang sariwang dugo ng binata na parang mabangong bulaklak. Tila nagising na lang siya sa ulirat nang marinig ang malakas na ungol ng aso. Paglingon sa bandang kaliwa ay naroon ang dalawang lalaking aso na galit at naglalaway. Inangilan niya rin ang mga yon dahil parang umuungot-ungot yung mga yon sa takot. Sinundan na yon ng pagbukas ng ilaw mula sa kasunod na kwarto. Pagkatapos ay narinig na niya ang nagngangalit na boses ni Mang Labas. Naloko na. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay bumukas na ang bintana sa kabilang silid at nakita niyang dumungaw mula roon ng malaking tao na bruskuhin ang pagmumuka. Yon ang tatay ni Dantes na si Mang Lapas, ang may-ari ng litsunan sa kanilang baryo. Nang makita siya ng bruskong Ginoo, ay galit yung napasigaw habang tinuturo siya. Anak ng lechon! Kanino na namang aso yan? Dali-dali siyang tumakbo dahil nakita na rin niyang bumukas ang ilaw sa kwartong kinaroroonan ni Dantes. Naramdaman niya rin ang presensya ng binata na papalapit sa bintana kaya lumundag na siya sa bakod. Nagulat naman si Mang Lapas dahil sa taas ng bakuran nila ay nagawang makalundag ang ordinaryong aso. Hindi na nakita ni Narda ang reaksyon ng mag-ama pero nakasisiguro siyang gulat na gulat ang mga yon. Kaya dire-diretso na siya sa pagtakbo habang nasaan yung aso. Nang mapadaan na sa mga kapunuan ay lumundag siya sa mga mangga at saka nagpalit anyo bilang pusa. Doon ay maingat na siyang napatalon-talon sa mga puno hanggang sa makarating sa ibaba ng burol. Huminto siya at nagpalinga-linga sa paligid. Nang masigurong ligtas na ang lugar ay saka siya nagbalik sa pagiging tao. Sumandal muna siya sa nasabing puno bago makailang beses na bumuntong hininga. Muntik na ako ron ah. Ano na naman ba itong nangyayari sa akin? Ganito ba talaga ang epekto ng sinasabi ni tatay? Ang hirap naman pala kapag nakakaramdam ng pagmamahal ang isang aswang. Parang hindi ko nakokontrol ang sarili ko. Naglakad na siya papunta sa bahay na nasa tuktok ng burol. Pagpasok niya sa bakuran ay dumiretso kagad siya sa likod ng bahay para tingnan si Dingdong sa kubo. Pero pagdating doon ay wala na ang kanyang pinsan. Tanging iilang piraso na lang ng balahibo ng manok at mga bakas ng dugo ang naabutan niya roon. Sumandal muna siya saglit at naupo habang nakatanaw sa kakahuyan. Kitang-kita ang mga mayayabong na mga puno at kabundukan dahil sa bilog na buwan na tila nagdidilig ng liwanag sa buong paligid. Habang nakatingin doon, bigla na lang niyang naalala ang palipad hangin ng kung sinong nilalang na nagkukubli sa mahiwagang kagubatan na yon. Mangkukulam nga kaya talaga yung nandun sa kakahuyan? Bakit ko ba kasi pinag-aaksayahan pa ng panahong isipin yun? Wala rin naman akong mapapala. Makatulog na nga lang din. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay pinagmasdan niya muna ang kanilang orasan. Nang makitang mag-aalas 3 na ng madaling araw, ay naglinis na muna siya ng katawan bago magtungo sa kanilang silid at matulog. Kinabukasan, paggising ay ang tungkol sa nangyari kaninang madaling araw ang bumungad kay Narda. Habang nagkakape siya sa kusina, ay yun kagad ang tinalakay ni Dingdong sa kanya. Wala si Tatay Berhel dahil maagang nagtungo sa palengke para maningil ng bayad sa mga suki nila sa pagbababoy. Anong ginawa mo kanina madaling araw, Narda? Di ba sinabi ko naman sa'yo? Hindi mo sinabi ang eksaktong ginawa mo. Ang sabi mo lang may bibisitahin ka. Yun na nga, may binisita lang akong... Umamin ka nga. Ikaw yung malaking pusa na pumunta sa bahay ni Aling Batchoy, no? Pati yung aso sa bakuran nila Dantes. Ha? Ano naman ang gagawin ko ron? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Narda. Dalalata sa itsura mo kapag nagsisinungaling ka eh. Isa pa,
Kalat na ngayon yun sa buong kabahayan. Nagpunta pa rito si Dantes kanina eh. Ha? Pumunta rito si Dantes? Anong ginawa niya rito? Ang aga niya namang bumisita. Aminin mo muna ang totoo bago ko sabihin sa'yo kung bakit nagpunta rito yung Prince Charming mo. Oo na, sige na, ako na nga yun. Pero bago mo ako pagpaliwanagin, sabihin mo muna kung bakit nagpunta rito si Dantes. Ay naku, ikaw talaga Narda. Kahit kailan ka talaga. Nagpunta siya rito kasi magpapatulong siya sa akin. Lalagyan kasi ng barbed wire yung bakod nila dahil sa may malaking aso na pumasok doon kaninang madaling araw. Kaya sabihin mo yung totoo. Anong ginawa mo sa bahay nila? Paliwanag mo na rin kung anong ginawa mo kay Aling Batchoy. Huwag ka mag-alala dahil wala naman akong ginawang masama dun sa babaeng yun. Tinuruan ko lang siya ng leksyon. Naiinis kasi ako sa ginawa niyang panloloko kay Mang Bon. Alam niyang desperado na yung tao na mapagamot ang asawa, tapos sinabi pa niya na magpunta sa kakahuyan. Nandun na tayo. Pero hindi mo ba naisip na baka malagay ka sa alanganin? Paano kung may baril yung asawa ni Aling Batchoy? Para rin sa kaalaman mo sinabi ni Dantes kanina na kamunti ka na nga raw barilin ni Mang Lapas yung aso. Ikaw yung tinutukoy ko. Alam ko namang naiintindihan mo kung gaano kadelikado yung ginagawa mo Pero ginagawa mo pa rin. Naku, lagot ka na lang talaga kapag naalaman to ni Tiberhill. Hindi ko rin naman ginustong magpunta sa bahay ni Dantes Bakit ka pa rin nagpunta ron? Pauwi na ako rito noon galing sa bahay ni Aling Batchoy, pero biglang humalimuyak ang amoy ng dugo ni Dantes. Hindi ko nakontrol ang sarili ko. Namalayan ko na lang yun nung nandun ako sa tapat ng bintana ng kwarto niya at nakasilip. Tapos, ayun na, nakita na nga nila ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman intensyon na ipahama kayo ni tatay. Sadyang hindi ko lang talaga nakontrol ang sarili ko kaninang madaling araw. Pasensya na. Pasensya na rin. Hindi ko naman alam na ganun pala nangyari sa'yo kanina. Siguro, mas maigi niyan Huwag ka na munang mag-aagala sa kabahayan habang hindi mo nakokontrol ang sarili mo. Umiwas ka muna kay Dantes at magpatulong tayo kay Tiberhill kung paano mo mapaglalabanan ng tungkol sa ganyang pakiramdam. Salamat, Ding. Sayang, sasama pa naman sana kita ngayon sa kabahayan. Pero mukhang mas makabubuti kung dito ka na muna. Tama. Hihintayin ko na lang si tatay para humingi sa kanya ng payo kung anong dapat kong gawin. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, ay nagpatuloy na sa pagkakape ang dalawa. Ilang saglit pa ay gumayak na rin si Dingdong at umalis para nga magpunta sa kabahayan. Naiwan ngang mag-isa ang dalaga at para malibang-libang ay naglinis-linis na lang siya sa buong bahay. Nagtungo rin siya sa likod bahay para pakainin ng mga alagang hayop at linisin na rin ang kulungan ng mga ito. Nang matapos na, ay tumambay siya sa kubo at muling pinagmasdan ang malawak na kakahuyan sa ibaba. Nilanghap niya ang sariwang hangin at ninamnam ang ganda ng tanawin. Tila napawi kagad ang pagod niya dahil doon, kaya napapikit siya at bahagyang umidlip. Hanggang sa bigla rin siyang napadilat matapos marinig ang boses ng isang babae mula sa kakahuyan. Tumayo siya at tinalasan ng mga mata at pandinig habang nagmamasid-masid sa ibaba ng burol. May nangangailangan ng tulong. Nang matuntun niya ang kinaroroonan ng humihingi ng tulong, ay dali-dali siyang nag-anyong pusa ang kanyang mga paa at kamay. Hindi tipikal sa mga kiwig ang mag-anyong aswang kapag umaga. Mahina kasi ang kapangyarihan nila kaya kung gagawin yon ay hindi buong pagpapalit anyo. Ang mga kamay at paa lang niya ang pinagpalit niya ng anyo dahil para mapabilis ang kanyang pagtakbo. Wala na kagad inaksayang oras si Narda. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng boses hanggang sa makalampas siya ng bangin. Mula sa mayayabong ng mga kapunuan ay nakita nga niyang isang batang babae na papalubog sa kumunoy. Bakit ang daming kumunoy sa gubat na to? Matapos magbalik sa anyong tao ay sinaklolohan niya kaagad ang batang babae. Pagkatapos niya yung kausapin,
Nang sasamanan niya yon paalis sa lugar na yon, ay bigla na lang umihip ang malakas na hangin. Naramdaman na naman niya ang mabigat na presensya na nanggagaling mismo sa masukal na parte ng kakahuyan. Nang lingunin niya ang batang babaeng hawak, ay ganun na lang ang gulat niya dahil nag-iba na ito ng anyo. Hindi nagbago ang tangkad nun, pero nangalubutang mukha at namuti ang mahabang buhok na abot sa paanan. Nang mapadako ang tingin niya sa mukha, ay doon niya napansin ang kanang mata nito na namumuti at bulag na. Bumitaw kagad siya rito at tumakbang palayo matapos maramdaman ang nakakakilabot na puwersa ng kadiliman. Sino ka? Nasaan na yung bata? Kanina pa kita pinagmamasdan sa kinaroroonan mo mula rito. Hindi ba't sinabihan na kita na wag ka nang tatapak sa kakahuyan ko? Ha? Kakahuyan mo? Sino ka ba? Ako ang itim na mangkukulam na may-ari ng kakahuyang ito. At sino mang pumapasok dito ay pag-aari ko na rin. Mawalang galang na po, Manang Pero kahit kailan, walang kahit sinong magmamay-ari ng mga kagubatan. Anong sabi mo? Matanda na nga to. Bingin Tampalasan kang babae ka. Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko Ipatitikim ko sa iyo ang bangis ng kapangyarihan ko. Teka lang naman po. Wala naman ako intensyon na masama. Niligtas ko lang yung batang babae. Teka, ikaw yung batang babae? Ibig sabihin, nilinlang mo ko para lang mapainan? Loko-loko ka rin naman pala, Manang Wala ka talagang modo! Dahil dyan, parurusahan kita! Bago pa makagawa ng masama ang mangkukulam, ay umaksyon na kagad si Narda. Itinulak niya ang matandang babae sa kumunoy at mabilis na tumakbo. Subalit, natigilan din siya kaagad dahil tila biglang nakalabo-labo ang mga puno sa paligid. Hindi na niya alam kung nasang parte na siya ng kagubatan. Walang iyakang babae ka! Sinusubukan mo talaga ang pasensya ko. Kampi pa rin talaga sa akin ang kakahuyan, kaya mabubulok ka na rito at hindi na makakalabas. Pagkatapos sa mga katagang yon, ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ng nakabibingi at nakakakilabot na halakhak ng matandang mangkukulam. Nagpatuloy naman si Narda sa pagtahak ng daan kahit hindi na talaga niya alam kung nasaan siya. Makailang beses na siyang nagpabalik-balik sa iisang lugar, kaya naman huminto na muna siya at nagmasid-masid sa paligid. Pagkalaon ay napabuntong hininga siya habang nag-iisip ng malalim. Sira ulo yung matandang mangkukulam na yun Kapag nakakawala ako rito, humanda ka sa akin. Nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap ng tamang daan. Subalit katulad pa rin kanina, tila ba nagtatago ang daan palabas ng kakahuyan. Ano na bang gagawin ko nito? Dapat makaalis ako sa lugar na to. Hindi ako papayag na makulong dito. Isa akong kiwig at hindi ako ordinaryong nilalang kaya makakaya ko to. Tinalasan niya ang pandama at nag-concentrate sa kanilang bahay. Pumikit siya at inisip ang daan palabas sa gubat hanggang sa tila makakita siya ng pulang lubid. Nang hahakbang na siya para sundan yun, ay bigla na lang may kung anong itim na aninong mapupula ang mga mata na nagputol sa nasabing lubid. Napadilat ang dalaga at napaatras. Naramdaman niya kasi ang mabigat na puwersa ng kadiliman na tila humatak sa kanya papunta sa pinakamasukal na parte ng gubat. Hindi po pwede to. Hindi ako pwedeng makulong sa lugar na to. Pumikit siya ulit at pinalakas ang pandama hanggang sa maisalarawan sa kanyang isip ang daan palabas sa lugar na yon hanggang sa kanilang bahay. Maya-maya pa ay lumakas na rin ang kanyang pangamoy hanggang sa humalimuyak na naman ang sariwang dugo ni Dantes. At kitang-kita ng isipan niya sina Dingdong at Dantes nakadarating lang sa kanilang bahay. Dahil doon ay nakaramdam na naman siya ng kakaibang init ng katawan matapos maamoy ang tila mabangong samyo ng sariwang dugo ng binata. Pagdilat ng mga mata niya ay namumulan na yun. Naglalaway din siya na parang takam na takam hanggang sa bigla na lang nag-anyong pusa ang kanyang mga kamay at paa. Para na naman siyang nawala sa sariling isip.
Mabilis siyang tumakbo at tinakang daan palabas ng gubat. Nang makita niya ang bangin, ay nakahinga na siya ng maluwag at doon na lang din tila bumalik ang kanyang diwa. Nakalabas na ako sa masukal na parte ng gubat. Kailangan ko na magmadali. Mas binilisan niya pa ang pagtakbo at nang malapit na sa pinakabukana ng kakahuyan, ay bigla namang sumulpot ang matandang mangkukulam. Tinapunan siya noon ng nanlilisik na titig kaya napahinto siya saglit. Ano bang kailangan mo sa akin, tanda? Huwag mo akong tawaging tanda. Meron akong pangalan. Ako si Immaculada, ang mangkukulam na nagmamay-ari ng kakahuyang ito. Oo na, Manang. Sa'yo na tong gubat. Hindi ko naman inaangkin. Palampasin mo na ako dahil nagmamadali ako. Kung ano man ang ginawa ko kanina, pasensya ka na. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mong pambabasto sa akin at panghihimasok sa kakahuyan ko. Haya na naman tayo sa pag-angkin mo sa kakahuyan eh. Ay, bahala ka sa buhay mo. Pero sinasabi ko sa'yo, Manang, hindi ako magpapatalo sa'yo. Hindi rin ako ordinaryong nilalang katulad mo at ang mga kiwig na katulad ko ay hindi mahilig magpadaig. Pagkatapos sabihin niyo ng dalaga, ay unti-unting nagpalit ng anyo ang kanyang mga kamay at paa. At pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo para takasan na ang matandang mangkukulam. Nanatili si Inang Immaculada sa pwesto habang bumubulong ng mga orasyon. Naririnig na ni Narda ang patungkol sa orasyon o sumpa ng mga mangkukulam, kaya alam niyang hindi maganda ang gagawin ng kalaban sa kanya. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa tila biglang huminto ang pagtakbo ng oras. Ramdam niya ang pag-slow motion ng kanyang pagtakbo at nang mapatingala siya, nakita niyang mabagal na paggalaw ng mga puno, ganun din ang paglipad ng mga ibon. Dahan-dahan siyang lumingon sa kinaroroonan ni Inang Immaculado at nanlaki ang mga mata niya nang makita yung nakangisi na parang isang demonyita. Patuloy din yon sa pagbikas ng mga salitang hindi maintindihan ni Narda kaya mas lalong kinabahan ng dalaga. Hindi niya ako pwedeng masilo. Pinilit ni Narda ang sarili na makakawala sa kung anong ginawa ng matandang babaeng mangkukulam hanggang sa biglang bumalik sa dati ang lahat. At dahil sa nawala ng kontrol ang dalaga ay hindi niya namalayang tatama na siya sa isang puno. Bago pa niya napigilan ng sarili ay nabunggo na siya nito. Bumagsak siya sa lupa at mahilo-hilong tumayo. Napatras siya bigla nang makita sa harapan si Inang Immaculada. Tinapunan lang siya noon ng masamang tingin habang patuloy sa pagbibikas ng orasyon. Dahil doon ay nagmamadali ang dalaga na tumayo para makatakas na, subalit bigla naman siyang hinawakan sa braso ng matandang mangkukulam. Ngayon, babae ka. Tikman mo ang sumpang igagawad ko sa'yo. Ipapalasap ko sa'yo ang sumpa ng itim na mangkukulam. Bitiwan mo ako, matanda ka! Kagad na hinawi ni Narda ang kamay ng matandang mangkukulam saka tumakbo palayo. Nang makalampas na siya sa bukana ng kakahuyan ay sakalang siya huminto at pinagmasdan ng kalaban. Nakangiti lang yon pero ang tingin ay tila pamatay pa rin. Kaya umismid din siya bilang tugon. Akala mo matatablan ako ng mga sumpa-sumpa mo? Makinig ka sa akin, Manang. Hindi ako natatakot sa'yo. Walang kiwig na natatakot sa'yo. At ipapaalala ko lang sa'yo, kapag may sinaktan ka sa mga taga-baryo, humanda ka sa akin. Hindi ako mangingiming bawian ka kahit na matanda ka pa. Tingnan na lang natin. Walang modong kiwig. Sigurado akong sa mga susunod na araw, kakainin mo rin ang mga sinasabi mo. Kapag nagkita tayong muli, sinisiguro ko sa'yo na magmamakaawa ka sa akin. Hindi na umimik si Narda. Minasdan na lang ni Narda ang matandang babae na dumura sa lupa bago tumalikod. Napabuntong hininga na lang ang dalaga hanggang sa tuluyan ng mawala sa paningin niya ang nasabing mangkukulam. Maya-maya pa ay kinapakapan niya rin ang sarili upang masiguro na walang ginawa sa kanya si Inang Immaculada. Walang iyang matandang yun. Wala naman siguro siyang ginawa sa akin. Pinagmasdan niya ang kamay na hinawakan kanina pero wala rin naman siyang nakitang naiwan na bakas doon.
Pagkatapos ma-check ang sarili, ay dali-dali na siyang bumalik sa tuktok ng burol, kung saan niya nakita sina Dingdong at Dantes na nag-uusap. Palis na sana noon ang gwapong binata pero natigilan na dahil dumating si Narda. Napatingin naman na masama ang dalaga sa kanyang pinsan habang nagtatakip ng ilong. Pagkatapos ay nagdire-diretso na lang siya papasok sa loob na hindi pinansin ng dalawa. Narinig pa niya si Dingdong na kinakausap si Dantes hanggang sa makarating siya sa kusina. Wait lang tol ha. Kakausapin ko lang yung pinsan ko saglit. Dito ka na muna ha. Pagdating ni Dingdong sa kusina ay napahinto siya dahil sa nakakatakot na tindig ni Narda habang nakatakip pa rin ng ilong. Humahalimuya kasi ng gusto para sa kanya ang amoy ng dugo ng gwapong binata sa labas ng bahay. Anong ginagawa niya rito? Bakit mo siya dinala rito? Pasensya na. Nagpumilit kasi siya na sumama at hindi ko na talaga napigil eh. Gusto niya raw kasing magpahagin dito. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Ay nako, paano kung hindi ko makontrol ang sarili ko, Dingdong? Uy, Narda, relax ka lang at huwag kang sumigaw. Sige na. Gagawa ko na ng paraan. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Paano kung makagawa ako ng masama? Ha? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nasaktan ko siya. Hindi na napigil ng dalagang emosyon niya dahil na rin siya kakaisip kung ano nga ba talaga ang iginawad na sumpa sa kanya ni Inang Immaculada. Biglang tumulo ang kanyang luha habang kaharap si Dingdong na nagulat matapos yung makita. Sa loob kasi ng matagal na panahon ay ngayon lang nakita ng malusog na binata na umiyak ang kanyang pinsan. Eksakto naman na nasa ganun silang sitwasyon nang biglang sumilip sa kusina si Dantes. Nag-alala kasi ang gwapong binata dahil sa naririnig niyang tila nagtatalo ang magpinsan. Nang makita siya ng dalaga ay kaagad yung nagpunas ng luha at saka tumalikod. Nagtanong naman kaagad si Dantes kung merong problema kaya kaagad nagpaliwanag si Dingdong. Ay, pasensya ka na tol ha. Huwag mo kaming alalahanin. Ganito lang talaga kami mag-usap kung minsan ni Narda. Wala namang problema. Tara na muna. Samahan mo na lang akong magpunta sa plaza. Sasalubungin ko kasi si Tiberhill eh. Baka may mga mabibigat yung bibit-bitin. Pagsang-ayon ni Dantes ay kagad silang lumabas ng bahay at nagtungo na sa kabahayan. Naiwan namang nag-iisa ron si Narda na tuluyan ng pumalaho sa pag-iyak sa kanyang silid. Dahil sa pag-iyak ay hindi na malaya ng dalaga na nakatulog na pala siya. Nagising siya pasado 6:00 na ng gabi at paglabas ng silid ay naabutan niya sina Tatay Berhel at Dingdong na sa likod ng bahay. Inihanda ng dalawa ang pagkain nilang 3 buhay na manok para sa hapunan. Umismid lang siya ng lingunin ng matabang pinsan. Naupo lang siya sa tabi ng ama habang tinatanggalan ng balahibo ang buhay na manok. Anak, na-impluwensya na ako nitong pinsan mo eh. Tinatanggal ko na rin yung balahibo bago lantakan ng pagkain. Hindi umimik si Narda. Tumingin lang siya sa manok na tinatanggalan ng balahibo. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang kanyang tatay dahil napansin ng Ginoo na parang tahimik ang magpinsan. Hoy, okay lang ba kayong dalawa ha? Ang tahimik nyo yata ngayon, Narda, Dingdong. Bakit? Magkaaway ba kayong dalawa? Ha? Okay lang naman po kami, Tay Berhel. Opo, Tay. Ayos lang naman po kami. Hindi naman po kami nag-away. Ay, mabuti naman kung ganon. Ay, siya nga pala. Nabalitaan ko sa kabahayan yung mga nangyari kanina madaling araw ah. Umamin nga kayong dalawa sa akin. Sinong pumasok sa inyo sa bahay ni Mang Lapas at Aling Batchoy? Ako po, Tay. Hindi ako manghuhusga pero ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo ginawa yon. Alam mo namang delikado yon, hindi ba? At ikaw naman, Dingdong, pagkatapos itong pinsan mo magpaliwanag, sabihin mo naman sa akin kung bakit hindi mo pinigilan tong pinsan mo. Tay, wala pong kasalanan dito si Ding. Ako lang po ang may kagustuhan ng mga nangyari. Unang ipinaliwanag ng dalaga ang dahilan kung bakit niya tinakot si Aling Batchoy. Yun ay dahil gusto niyang bigyan ng leksyon ng ginang dahil sa mga ginawa nitong hindi maganda.
Tungkol naman sa pagpasok sa bakuran ni Mang Lapas, ay sinabi niyang hindi niya kontrolado ang sarili dahil nga nahuhumaling siya sa amoy ng dugo ni Dantes. Nang marinig yun ni Tatay Berhel, ay nag-alala siya para sa anak. Itinigil niya saglit ang pagtatanggal ng balahibo sa manok sa kinausap ng masinsina ng dalawa. Mabuti na lang at sinabi mo kagad ang tungkol dyan. Pagkatapos natin kumain, magpupunta ako sa isang kakilalang albularyo para mabigyan ka ng pansamantalang gamot. Salamat po, Tay. Nang matapos na nilang kainin ang buhay na manok, ay nag-ayos na nga kagad ang sarili si Tatay Berhel. At katulad ng sinabi niya kanina, umalis siya ng bahay para tunguin ang lugar ni Cabentura. Si Cabentura ay isang albularyo na matagal ng panahon ng kaibigan ng kanilang pamilya. Naiwan sa bahay ang magpinsan at takbilin pa ang Ginoo kay Dingdong na bantayan muna si Narda. Baka kasi umatake na naman ang matinding pangamoy ng dalaga. At mabilis na namang lumipas ang oras. Pasado 12:00 ng hating gabi ay bigla na lang bumangon si Narda sa kama. Nakaramdam na naman kasi siya ng kakaibang init hanggang sa sumingot-singot siya sa hangin. Wala sa sariling inamoy-amoy niya ang paligid hanggang sa maabot nito ang kinaroroonan ni Dantes. Biglang namilog ang mga mata ni Narda at unti-unti siyang nahumaling sa amoy ng gwapong binata. Pero sa kabilang banda, nangamba rin siya dahil alam niya ngayon na hindi niya makukontrol ang sarili. Habang naglalaway ay pinaglalabanan niya ang sarili. Kumapit siya sa gilid at kinalmot ang mga braso upang magising sa katotohanan. Unti-unting nagpaiba-iba ang kanyang itsura. Nagiging aso, nagiging pusa, at nagiging baboy hanggang sa mapasigaw na siya ng tuluyan. Ding-dong! Napamulagat ang matamang binata at dali-daling nagtungo sa kwarto ni Narda. Pagbukas niya ng pinto ay ganun na lang ang gulat niya sa nakita. Nag-anyong kiwig na kasi ang dalaga pero ang ulo niya ay sa baboy, ang katawan ay sa aso habang ang paa naman ay sa pusa. Naglalaway din siya at sobrang namumula ang mga mata na parang dumudugo na. Anong nangyari sa iyo, Narda? Hindi ko alam. Hindi ko makontrol ang pagbabagong anyo ko. Mukhang may ginawa yung mangkukulam na yun sa akin kaninang umaga sa gubat. Ha? Anong sinabi mo? Yung mangkukulam sa kakahuyan kanina. Nakaharap ko siya kaninang umaga. Nilinlang niya ako tapos nagpalipad hangin siya sa akin. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Humiyaw ng malakas ang dalaga hanggang sa tuluyan na siyang magsaan yung baboy. Nagulat naman si Dingdong sa nangyari kaya napasandal ang binatang malusog sa gilid habang pinagmamasdan ng anyong baboy na pinsan. Narda, ayos ka lang ba? Huni ng baboy ang itinugon ng dalaga at pagkatapos ay sa kanya binundol ang pinsan na tumalsik sa labas ng silid. Pagkatapos noon ay tumakbo na siya palabas ng bahay kaya kaagad naman umaksyon na rin si Dingdong. Nagsaan yung kiwig ang matabang binata at tinabol si Narda na pababa na sa burol. Narda! Saan ka pupunta? Tumigil ka! Nang malapit na niyang maabot ang dalaga, saka to nag-anyong pusa na kasing laki ng tao. Parang nawala na to sa sarili na bigla siyang inatake. Nagpang-abot sila at nagpagulong-gulong pababa ng burol hanggang sa bigla siyang dambahin ng dalawang kiwig na parang nauulol na. Narda, magulos dili ka! Ano ba? Tumigil ka at paglabanan mo ang anuman nangyayari sa'yo! Hindi ka mahinang kiwig! Habang nakadagan kay Dingdong ay biglang natigilan si Narda. Para siyang natauhan sa sinabi ng kanyang pinsan kaya dali-dali rin bumalik ang anyo niya sa dati. Hingal silang nakatitigan habang napapahilamos ng mukha ang dalaga. Nasaktan ba kita? Ha? Hindi naman masyado. Pero makinig ka, Narda. Huminaon ka lang, okay? Para unti-unti mong makontrol ang sarili mo. Mamaya lang parating na si Tiberhill at dala ang gamot na makakatulong sa'yo. Hindi pa man natatapos ng malusog na binata ang pagsasalita
ay naramdaman na niya na parang nagsisimula na namang mag-iba ang hilatya ng mukha ng kanyang pinsan. Napapasinggot na naman si Narda sa hangin at nang maabot ulit ng pang-amoy niya ang kinaroroonan ni Dantes ay nawala na naman siya sa sarili. Galit at naglalaway niyang pinagmasdan si Dingdong habang dinadaganan. Pagkatapos ay inundayan niya to ng maraming suntok hanggang sa mawala ng malay. Nang masigurong hindi na siya masusundan ng binatang mataba, ay dali-dali siyang umalis sa lugar na yon at nagpunta sa kabahayan. Pulang-pula ang mga mata niya at patuloy pa rin sa paglalaway habang patalon-talon at palipat-lipat sa mga kapunuan. Huminto siya nang marating ang tapat ng bakuran ng bahay ni Mang Lapas. Tumalon siya papasok sa loob ng bakuran at tumayo sa tapat ng bintana ng kwarto ni Dantes. Muli siyang napasinghap habang dinudungaw ang gwapong lalaki na tulog. Nang sisirain na niya ang bintana, ay bigla siyang tumigil. Tila naglaban na naman ang kanyang sarili sa pagnanais niyang matikman ang sariwang dugo ng binata. Utang na loob, Narda. Kontrolin mo ang sarili mo. Kapag hindi mo ginawa to, siguradong pagsisisihan mo ang gagawin mo sa taong yan. Naantala na siya nang makita na naman ang mga aso sa bakuran na nagtatakbuhan habang kinakahulan siya. Dahil sa pagtaranta, imbis na takutin ng mga aso ay tumakbo siya at nabangga ang mga banga sa gilid ng bahay. Natumba yun, kaya nakagawa ng ingay na siyang dahilan kung bakit lalong nakahula ng mga aso. Dahilan din para magising ang mga tao sa loob ng bahay, kabilang na si Mang Lapas at ang anak nitong si Dantes. Hindi na nakapag-isip ng mabilis si Narda dahil na rin sa nakakadistract niyang pag-amoy sa gwapong binata. Sa sobrang pagkalutang ay nagtungo na lang siya sa likod ng bahay. Sa mismong baboyan at saka mabilis na nag-anyong baboy. Para hindi siya makita ay sumalo siya sa mga baboy na takot naman dahil ramdam ng mga ito kung sino at anong klaseng nilalang siya. Ilang saglit pa ay dumating na roon ang mag-ama at nagpailaw ng flashlight sa mga hayop. Nang matamaan siya ng liwanag, ay iniiwas niya ang ulo upang hindi mahalata ang mga mata niyang namumula. Gago magnanakaw yun ah. Talagang sinusubukan ng pasensya ko. Kapag talaga nakita ko siya, hindi siya sasantuin itong baril ko. Umalis na ang Ginoo sa lugar na yon dahil dumating na rin ang mga tanod para kausapin siya. Naiwan naman si Dantes na lumapit pa ulit sa mga baboy na hindi mapakali dahil sa presensya ni Narda. Nagpailaw ang gwapong binata habang papalapit kaya mas lalong lumayo ang dalagang kiwig sa takot na masunggaban niya ang inosenteng lalaki. Mabuti na lang ay hindi na nagpunta sa dulo ng baboyan si Dantes kaya nakahinga na ng maluwag si Narda. Nang mawala na sa paningin niya ang natitipuhang binata, at nasigurong wala na rin ang mga tanod ay sinubukan na niyang mag-anyong tao. Pero ganun na lang ang gulat niya nang bigla siyang nanghina at napaupo. Anong nangyayari? Para akong nanghihina. Sinubukan niya ulit na bumalik sa anyong tao subalit hindi na yon umuubra. Napansin na lang din niya na sa tuwing magsasalita siya ay tila tunog na lang ng baboy ang lumalabas sa bibig niya. Nakakapagsalita na lang siya sa isipan. Teka, bakit hindi ako makabalik sa dati kong anyo? Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit parang wala akong lakas? Napalingon siya sa likuran nang maramdaman niya ang tila mabigat at madilim na puwersa. Pamilyar ang enerhiyang yon kaya nangilabot kagad siya habang ang mga baboy naman na naroon ay tila kusa na lang natulog. Tanging siya na lang ang nanatiling mulat at may kamalayan sa mga nangyayari. Maya-maya pa ay unti-unti na ngang sumulpot sa pinakadulo ng baboyan ang pamilyar na nilalang. Ang itim na mangkukulam na si Inang Imakulada. Matalim at nanlilisik ang mga tingin noon habang ang ngiti naman ay abot hanggang tenga. Marahang yung naglakad palapit sa dalawang kiwig na naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Siya yung mangkukulam sa kakahuyan. Anong ginagawa niya rito? Sa wakas,
Gumana na rin ang sumpang iginawad ko sa'yo. Walang modong dalaga. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, kapag hindi mo nagawang makabalik sa pagiging tao, ay magiging permanenteng baboy ka na. Kakain ka na katulad ng baboy. Matutulog ka na katulad ng baboy. At ngangawa ka ng katulad ng isang baboy. Anong sinasabi mong matanda ka? Kung ganon, ikaw ang may gawa nito sa akin kung bakit ako hindi makabalik sa anyong tao. Walang iya kang matandang mangkukulam ka! Ibalik mo ako sa dati! Ibalik mo ako! Huwag kang umiyak-iyak, dalagang baboy. Dahil baka kapag naingayan sa'yo ang amo mo, ikaw na ang isunod niyang lutuin. Makayanan mo kayang makatakas dito bago pa nila maisip na ikaw na ang sunod na tutuhugin ng malaking kawayan at paiikot-ikutin sa nagbabagang uling. Nang marinig yun ni Narda, ay naghurumentado siya. Nagwala-wala nga siya sa kulungan dahil doon niya lang napagtanto na ang kinaroroonan niya at mga kasama ay mga baboy na ginagawang lechon. Tumawa lang ng tumawa matandang mangkukulam bago yun maglakad palayo at tuluyang mawala sa dilim. Bumalik ka rito! Bumalik ka rito! Walang yakang mangkukulam ka! Ibalik mo ako sa pagiging tao! Ibalik mo ako! Tulong! 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 Tatay Berhel! Ding Dong! Tulungan niyo ako! Walang yung baboy na to, ang aga-aga ang ingay-ingay na. Gusto yata nito na siya na ang isalang ko para malit yung kagad eh. Ay nako, di na ako nakatulog ng maayos dahil sa pesting magnanakaw na yon. Sumabay pa tong maingay na baboy. Nang marinig yun ng dalaga, ay bigla siyang nanahimik at nagsumiksik sa iba pang baboy na natutulog. Natakot siya sa sinabi ng Ginoo. Sa kabilang banda ay umisip din siya ng paraan para makatakas sa kulungan dahil alam niyang hindi siya magiging ligtas doon. Anumang oras o araw ay maaari siyang maisalang at patayin para gawing litsyon na panghanda. Hindi po pwede to. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong makabalik sa bahay namin. Kailangan kong makita sina tatay at dingdong bago pa ako gawing lechon ni Mang Lapas. Pagbalik ng Ginoo sa loob ng bahay ay muling tumayo ang nangihinang si Narda. Sinubukan niyang sumampa sa bakod pero dahil mataas yun, kaya hindi na rin niya nagawa. Sinubukan niya rin ulit na magpalit ng anyo bilang pusa o aso pero walang nangyari. Nanatili pa rin siya sa pagiging baboy hanggang sa makaramdam naman siya ng panghihina. Nang ihakbang niya ang mga paa, ay kusa na lang siyang natumba at nagdilim ang paningin. Sinubukan niya pa rin ilaban yon pero hindi na talaga niya kinaya. Hindi pwede to. Kailangan kong makauwi sa amin. Tatay! Dingdong! Tuluyan na ngang nilamon ng kadiliman ang buong paligid niya hanggang sa mawalan na siya ng malay tao. Pagsapit ng umaga ay nagising ang dalagang nasa anyong baboy matapos maramdaman ang pagdampi ng tubig sa kanyang katawan. Pagbangon ay doon niya nakita si Dantes na pinaliliguan ng lahat ng baboy sa pamamagitan ng hose. Napatayo siya at napatingin sa matipunong binata. Sa unang pagkakataon kasi ay nakita niya na wala yung pang-itaas na suot. Namangha siya sa ganda ng katawan noon kaya mas lalo siyang na-inlove. At nakapagtataka na lang din dahil hindi na niya naamoy ng gusto ang halimuyak ng dugo ni Dantes kumpara kagabi. Grabe, ang ganda pala ng katawan ni Dantes. Parang ang sarap niyang yakapin at katabi sa pagtulog. Teka, Narda! Bakit yan ba mga inaalala mo, ha? Kailangan mo makaisip ng solusyon para makaalis sa lugar na to bago ka pa maging lechon sa handaan. Lumapit siya sa gwapong binata at nag-ingay-ingay para mapansin.
pero napapakunot noo lang siyang tinawanan nun. Pagkatapos ay muli siyang binasa ng hose sa mukha. Hoy Dantes! Hindi ko kailangan maligo sa tubig! Palabasin mo ako rito! Buksan mo tong pinto ng kulungan at kailangan kong umuwi sa amin! At dahil hindi naman siya naiintindihan ni Dantes, hindi siya pinansin yon. Wala rin naman kasing ideyang makisig na binata na ang isa sa mga baboy ngayon na inaalagaan niya ay isa palang kiwig, isa palang tao. Nang matapos ng magpaligo, ay inihanda na ni Dante sa mga pagkain ng baboy. Ibinuhos niya ang pinaghalo-halong gulay sa medyo nabubulok na at meron din yung kasamang pigrolak. Nagunahan ng mga baboy na parang patay gutom habang si Narda ay nandidiri sa kanyang nakikita. Mas nasusuka pa siya roon kaysa sa sariwang dugo at karne ng hayop na kinakain nila gabi-gabi. Umatras siya sa isang sulo kaya naman napansin siya na matipunong binata. Nagtaka yon dahil hindi siya kumakain kaya tinawag nun ng ama para ituro siya. Nagulat si Narda nang marinig na sinabi ni Dantes na baka merong sakit ang baboy na walang iba kundi siya. Paano mo nasabing may sakit? Dahil ba hindi kumakain? Pagtango ng gwapong binata ay saka muling lumingon sa kanya ang mag-ama bago magsalita si Mang Lapas. Mukha namang malusog ang baboy na yan eh. Pero kung hindi talaga kakain, bago pa tuluyan magkasakit katayi na siguro yan. Hala! Hoy! Sira ulo ka, Mang Lapas! Nang marinig yun ni Narda, ay dali-dali siyang lumapit sa mga nakakainang baboy at nakasalo na rin kahit ang totoo ay labag yun sa kalooban niya. Natawa bigla ang mag-ama nang makita siya na biglang sumigla sa pagkain. Oh, ang lakas naman palang kumain eh. Narinig siguro yung sinabi ko na kakatayin siya kaya kumain na ng kumain. Ay nako, matatalino rin talaga ang mga baboy no, nak. O sige na, maiwan na muna kita dyan. Dahil pupunta ako sa bayan ngayon para bumili ng mga pagkain ng baboy natin. Ubus na kasi ang stock eh. Walang iya ka. Muntik pa akong mailuto ng maaga. Hindi ko makakalimutan tong ginawa sa akin ng mangkukulam na yon. Dapat makatakas na talaga ako sa kulungan na to. Sa maghapong pamamalagi roon ng dalagang baboy, ay hindi pa rin niya nagawa na makatakas sa kulungan. Kahit na anong gawin niyang pagpapalit ng anyong aso, pusa at tao, ay hindi talaga siya nakabalik sa dati. Nanatili pa rin siyang baboy kaya mas lalo siyang nag-alala. Baka nag-aalala na sa akin sina Tatay at Dingdong. Sana mahanap nila ako rito. Sana maamoy nila ako rito. Natigilan na siya at napalingon sa unahan ng kulungan nang muling makita si Dantes na naghuhulog ng mga pagkain. Hindi na sana niya planong kumain pero dahil naalala niya ang nangyari kaninang umaga kaya napilitan na lang siya. At nabuhayan din siya kaagad matapos makita roon si Dingdong na masinsinang nakikipag-usap sa kaibigan nito. Dali-dali siyang lumapit sa pinto ng kulungan at nag-ingay na nag-ingay para mapansin ang kanyang pinsan. Narinig niya rin kasi ang usapan ng dalawa na nag-aalala na nga si Tatay Berhel dahil ilang oras na siyang hindi umuwi sa kanila. Dingdong! Lumingon ka rito! Talasan mo ang pangamoy mo! Nandito ako! Lumingon ka rito, hoy! Dingdong! Please naman! Kung may oras ka tol patulungan mo sana ako sa paghanap. Si Tay Berel, nagpapatulong na rin sa mga tanod eh. Pero yun na nga, di pa namin mai-report sa mga pulis dahil wala pa namang 24 oras na nawawala si Narda. Sana lang talaga okay siya at hindi siya lumayo dito sa baryo o sa buong probinsya. Dingdong, hindi ako lumayo! Nandito lang ako sa gilid mo! Lumingon ka! Paganahin mo ang abilidad mo bilang kiwig! Talasan mo ang pangamoy mo! Nang palis na ang matabang lalaki, ay makailang beses na binunggubonggo ni Narda ang gate ng kulungan. Hanggang sa mapalingon na nga sa kanya sina Dingdong at Dantes. Nang magtama ang paningin nila ng kanyang pinsan, ay biglang nanlaki ang mga mata nun. Kitang-kita sa hilatya ng mukha ng binatang malusog ang pagkagulat matapos makita sa ganoong kalagayan si Narda.
Kagad niyang pinagana ang pang-amoy kaya nakumpirma niya ang baboy nga na yon ay ang nawawala niyang pinsan. Salamat naman at nakita mo rin ako. Akala ko hindi na ako makakaalis dito at magiging lechon na. Hindi muna gumawa ng aksyon si Dingdong pero natunugan na yon ni Narda dahil nag-iwan ng simpleng mensahe ang kanyang pinsan. Tol, mamayang gabi, babalik ako ha. Kasama ko si Tay Berhel para makausap din naman ng tatay lapas mo. Salamat, pinsan. Babalikan niyo ako ni tatay mamayang gabi. Salamat talaga. At ang kailangan ko na lang ay ang maging maingat para hindi ako ang mapili na maluto. Katulad ng napag-usapan ay nagsumiksik nga muna ang dalaga sa iba pang mga baboy para hindi siya mapansin lalo na ni Mang Lapas. Pagsapit ng mga bandang 6:00 ng gabi ay may 3 kinuhang baboy mula sa kulungan kung nasaan siya. Mabuti na lang ay hindi siya napili kaya nakahinga na rin siya ng maluwag dahil hindi siya magiging lechon nung gabing yon. Nang pumatak na ang 10:00 ng gabi ay naramdaman na nga ng dalaga ang presensya ng kanyang ama at pinsan. Sa isang iglap ay bigla na lang sumulpot ang 2 pusa sa tapat gate ng kulungan. Anak, Narda, nasaan ka na? Nandito na kami para iligtas ka. Dali-dali ngang nagpakita ang dalaga at halos maiyak siya pagkakita sa kanyang tatay at pinsan. Wala na silang sinayang na oras. Nagpalit uli ng anyo ang 2 lalaking kiwig. Nagsapusa pa rin sila pero kasing laki na ng tao at sabay nilang binitbit ang malaking baboy. Hirap na hirap ang magtiyo dahil bukod sa pahirapang itago ang dalagang nasa anyong baboy, ay pahirapan din sila sa pagbuhat nito. Grabe, ang bigat mo pala, Narda, kapag naging baboy ka. Anak, Dingdong, amaya ka na magreklamo. Kailangan muna natin madala ng ligtas ang pinsan mo hanggang sa ibaba ng burol. Doon pwede na natin siyang ibaba dahil wala na ngang mga taong nagpupunta ron. Pasensya na po, Tay. Mabigat po kasi talaga Naiinis man si Narda pero masayang-masaya ang puso niya at nailigtas siya ng kanyang tatay at ng pinsan sa kapahamakan. Maya-maya pa, nang makauwi na sila ay kaagad dinala ang dalaga sa likod bahay saka pinagmasdan ng magtiyo. Dingdong, may kinalaman ba rito yung sinasabi mo sa akin kahapon patungkol sa matandang mangkukulam sa kakahuyan? Opo, Tay. Yung pong huling sinabi sa akin ni Narda bago siya maging ganyan At hindi na makabalik sa anyong tao. Ay sige, pumasok na kayo ng pinsan mo sa kwarto. Hanggat hindi ako dumarating wag na wag kayong lalabas kahit sumikat na ang araw ha. Sinunod ni Dingdong ang mahigpit na bilin ni Tatay Berhel. Pag-alis ng Ginoo ay nagkulong na nga sila sa kwarto at naghintay ng matagal na oras. Nakatulog na lang ang binata sa bisig ng baboy dahil sarap na sarap siya sa lambot ng katawan ng nasabing hayop. Pagsikat ng araw nang magising si Dingdong ay ganun na lang ang gulat at tuwa niya nang makitang bumalik na sa pagiging tao si Narda. Narda! Narda! Uy! Bumangon ka! Nakabalik ka na sa dating anyo mo! Hindi ka na isang baboy! Tao ka na ulit! Ay, salamat. Nakabalik na ako sa dating anyo. Teka, nasaan ang tatay? Naudlot na siya sa pagsasalita matapos makarinig ng kalabog sa labas ng silid. Sabay silang lumabas ng kwarto at doon ay nakita nga nila si Tatay Berhel na duguan ng buong katawan. Nilapitan kagad nila ang Ginoo dahil sa pag-aalala pero tumawa lang yon habang nagpapahinga sa upuan. Huwag kayo mag-alala. Ayos pa naman ako. Napatay ko na yung itim na mangkukulam. Sigurado akong gagaling na rin ang mga biktima niya sa baryo katulad ng nanay ni Totoy Bibo. Niyakap na lang na magpinsan ng Ginoo at pagkatapos ay dinala nga nila ito sa pagamutan para mapasuri. Sa kabutihang palad ay gumaling din nga kaagad ang mga tama ni Tatay Berhel at katulad ng sinabi niya, ang mga nabiktima ng mangkukulam kabilang na ang Nanay Cortez ni Totoy Bibo ay gumaling na mula sa malubhang karamdaman. Kaya milagro yung itinuring ng mga doktor. Samantala,
Nakontrol na nga rin ni Narda ang pang-amoy niya at sa hindi inaasahang pagkakataon ay umamin si Dantes ng tunay nitong nararamdaman na hindi inakala ng dalaga. Hindi siya makapaniwala nang malaman na si Dingdong pala ang napupusuan ni Dantes. Wakas,